Pagurin mo na ang katawan sa kakatrabaho, sa kakanegosyo. Huwag lang sasama ng loob ang puso ng tao na lumalaban o inspirasyon para sa iyo. Di ba sabi ko rin, you choose your battle. Piliin mo yung laban mo. And when I say choose your battle, huwag kang gagawa ng anumang laban na ang makakalaban mo, ikaw pa ang parang kakalaban sa taong lumalaban para sa inyo. Hindi fair yun. Mahirap yun, masakit. Huwag nating bigyan ng problema ang mga tao, ang Espiritu Santo. Huwag nating pagdalamhatiin, palungkutin ang mga kakampi natin sa pagharap sa problema. Bagkus, we value them. We also inspire them. Yung pagpapakatino lang natin, inspirasyon na yun para sa, malaking bagay na yun para sa kanila. We let them feel na na-appreciate natin ang ginagawa nila para sa atin. Kapag nagaganon, pare-pareho tayo magiging inspirasyon sa bawat isa, pare-pareho nating makikita ang mga kaya pa nating gawin, ang mga pwede pa nating maranasan dahil sa Espiritu Santo at sa mga taong inspirasyon sa ating buhay. Kapag nalumbay ako, I wouldn't be on fire and therefore, I cannot inspire. Mga kapatid, okay pa ako eh. Ang inaalala ko, yung iba, na inspirasyon natin sa ating pamilya. Yung gabi ay ginagawang araw at araw ay ginagawang gabi. Yung nagpapaalipin sa ibang tao. Yung iba nasa ibang bansa pa. Yung itinataguyod ang pamilya. Tapos makakabalita sila. Nagluko yung asawa nila. Yung anak nila hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nakabuntis sa buntis ng maaga. Yung mga anak nila nag-aaway. Yung sasagutin sila, titiisin sila ng anak nila. Yung nagdroga pala, yung sinusuportahan nilang kapatid nila. Ano pa? Mas mahirap yon kaya sa aking sitwasyon. Binibigyan nyo ng problema ang inyong inspirasyon na dapat din kayong maging inspirasyon pero binibigyan natin sila ng konsumisyon. Mahirap yun. Huwag ganon. Ganon. Yung gadget ko, yung cellphone ko, hindi ko man mapakinabangan yung mga features din. Okay lang yun kasi tinatamad akong tingnan pa. Ibig sabihin, wala na akong oras pa. Pero iba yung problemang mararamdaman mo na bigay sa'yo ng mga tao na dapat sana'y kakampi mo pero magbibigay pa sa'yo ng problema. Iba yung hindi mo na magamit yung features mo. Yung mga kaya mo pang gawin, hindi mo na magawa. Yung mga pwede mo pang maranasan, hindi mo na maranasan. Kasi nawalan ka na, hindi ng oras, kundi ng gana sa bawat oras ng iyong buhay. Huwag ganon. Masama yun, masakit yun. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Sino po dito ang nakapanood na ng pelikulang Rewind? Ako lang ba? Magpakatotoo kayo. Nahiya pa. Wala naman dapat ikahiya kasi maganda yung pelikula. In fact, ang daming mga reviews at mga comments tungkol dito as regards mga pwede nating ma-realize dahil sa pelikulang ito. Nandyan yung maikli lang ang buhay, walang extension, wala talagang rewind. Nandyan ang spend quality time with your loved ones, na kahit na sabihin mong nagtatrabaho, nagnenegosyo para sa kanila, dapat sa trabaho mo, sa negosyo mo, mas mahalaga pa rin ang pamilya mo. Nandyan yung sa pagnanais natin na maging magaling sa trabaho, sa negosyo, sa karir natin. Huwag nating kakalimutan yung mga mas mahalagang bagay sa buhay natin. Partikular, ang mga minamahal natin. At marami pang ibang mga lessons. Yun nga lamang medyo nakalulungkot na sa pagbabasa ko ng maraming mga reviews, reflections tungkol sa mga realizations na bigay ng pelikulang ito, wala yata akong nabasa o narinig na nagsabi ng isa pang lesson na mahalaga din naman. In fact, ang lesson na ito ang dahilan kung bakit ang buhay ay maikli lang, walang extension yan, kung bakit dapat wag natin pabayaan ang mga mahalagang bagay sa ating buhay, kung bakit dapat magpakabuting tao tayo, etc. Yung lesson na ito ang siyang pinakapunot dulo ng lahat ng mga lessons na makikita natin sa pelikulang pinag-uusapan natin sa puntong ito. At yung lesson na yon, yung lesson na ang Diyos ay may banal na kalooban para sa ating lahat. At hindi mababago yan.
Kaya, hindi natin siya pwedeng pangunahan, hindi natin siya pwedeng diktahan. Tayo ang dapat sumunod sa Kanya, sa Kanyang banal na kalooban para sa atin. And that's the other way around. Kaya nga, napakahalaga na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos, na magiging bunga ng ating madalas na pagsisimba, pagdarasal, pagninilay at pagsunod sa salita niya, at pagpapakabuting tao talaga para mas maging pamilyar tayo sa kalooban niya para sa ating buhay, upang tayo ay mas magabayan niya, upang tayo ay mas mapagharian niya. Otherwise, magre-resort tayo sa superstition. Ano yung superstition? Simply put, ito yung pagdikta natin sa Diyos. Batay sa ritual na ginagawa natin, batay sa bagay na meron tayo para gawin ng Diyos ang ating gusto. Kung napanood po ninyo yung pelikula, ito yung ginawa ni Ding Dong. Diyan sa pelikula, nang mamatay si Marian o si Mary, nakabiyak niya din sa pelikula. Nag-resort siya sa superstition. Kasi wala naman siyang malalim na relasyon sa Diyos. He wanted to do things on his own. Mayabang siya. Nang mamatay ang kanyang asawa, ayun, kinuha niya yung picture ni Lords ni Jesus Christ. Tapos, ayun, kinausap niya na parang siya ang Diyos at yung picture ng Diyos ay isang bagay lang para sa kanya. Kasama ng sinisimbolo nito na Diyos talaga. Di ba? Pinapagalitan niya si Lords. Sinusumbatan niya at dinidiktahan niya na dapat ganito, dapat ganon. Pero pinagbigyan ba siya ng Diyos? Hindi. Kahit pa galit siya, kahit pa anong iyak niya, at kahit pa sa huli, namatay siya. Parang ganito rin lang eksena sa ating unang pagbasa. Kung i-rewind po natin ang relasyon ng mga Israelita sa Diyos noon, sa konteksto ng ating unang pagbasa ngayon, hindi rin maganda ang relasyon nila sa Diyos. Hindi sila laging tumatawag sa Diyos. Mayabang din sila, wanting to do things on their own. Kaya anong nangyari? Natural na reaksyon ng mga taong gano'n. Nang matalo sila ng mga Pilisteo, ano ginawa nila? Nilabas nila yung kaban ng tipan, Ark of the Covenant. By the way, yung kaban ng tipan ang siyang presensya ng Diyos sa kanila. Kasi inisip nila na kung yun ay isasama nila sa pakikipaglaban sa gera. So ang Diyos din, iniisip nila ay magiging asama nila. Na para bang ang Diyos ay nakakahon lang sa kahon na yon, sa kahon ng kaban na yon. So para bagang hinablot nila sa kamay ang Diyos at sinabing, tara, sumama ka sa amin at ipanalo mo kami sa laban na ito. Imbis na manikluhod sila, magmakaawa sila sa Diyos at tanongin nila ang Diyos, ano pong dapat namin gawin ngayon? Ito ang kamay namin, no? Hawakan mo. Lead us kung saan kami dapat pumunta. Tell us kung ano ang dapat namin gawin. Hindi! Sila ang nagdikta sa Diyos. Dito ka dapat pumunta. Ito ang dapat mong gawin. Anong resulta? Massive defeat. Daming namatay sa kanila. At yung kaban ng tipan, kinuha pa mula sa kanila. Napakalayo nito sa attitude nung ketongin sa Ebanghelyo. Na kung mapapansin po ninyo, hindi nagdalawang isip si Kristo na ibigay ang hinihiling nito. Actually, hindi hiling pakiusap Inunahan muna ng ketongin ng paninikluhod at pagmamakaawa. Tsaka sinabi ang mga salitang, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Hindi niya sinabing, ibigin mo, gustuhin mo, pagaling mo ako, hirap na ako. Hirap na siya. Hindi. Binigyan niya ng laya ang Diyos na magdesisyon kung ano ang kalooban nito para sa kanya. Kahit na may risk, sabihin, ayokong gumaling ka. Binigyan niya ng laya ang Panginoon. He let God be God in his life. Kaya naman makahulugan ang tugon ni Kristo. Iniibig ko, ibig ko, gumaling ka. So ito'y pagpapakita ng mga grasyang binibigay sa atin ng Diyos. Ay hindi dahil sa ating mga ginagawang mabuti, hindi dahil sa ating pakiusap sa Kanya, hindi dahil sa ating impluensya, kundi dahil sa ito ay gusto niya. Hindi natin siya napipilit. Dahil gusto niya, kaya tayo'y pinagpapalaan. So dapat yung mga biyaya na yan ay talagang ipinagpapasalamat natin sa Kanya. Dahil yan ay dahil sa ibig niya. Hindi natin pwedeng pwersahin ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Kaya dapat tayong laging tumatanong ng utang na loob sa Diyos. Sa mga nakapanood ng pelikula, sana napansin po ninyo kung paano na i-portray ni Pepe Herrera ang karakter ng Diyos nang napaka-epektibo. Bagamat, siyempre, characterization lang yon at hindi naman natin po pwedeng i-portray ng eksaktong-eksakto ang Panginoon. Pero ang ganda ng pagkaka-portray. Kasi, pinortray ang Diyos bilang isang ordinaryong tao
nagkakabit lang ng ilaw, parang maintenance boy lang, na kinausap ni Ding Dong, ni John, na mayaman. Yung akala mong mahina pero malakas. Yung akala mong mapapaikot mo pero ikaw ang mapapasunod niya. Yung akala mong mauuto mo pero ikaw ang maniniklod at susunod sa Kanya. Yun yung karakter kasi ng Diyos eh. O hindi nga ba ang Diyos na ito ang siyang nagpakababa, higit pa sa pagpapakababa ng isang tao sapagkat siya'y namatay, na parang isang kriminal o makasalanan. Pero kahit siya'y nagpapakababa, hindi naman siya papayag na pagyabangan natin siya, na pagmataasan natin siya. Siya itong may pinanganak nga po sa sabsaban, pero siya rin ang may-ari ng sandaigdigan. Siya itong napakabait, pero hindi lahat ay okay sa Kanya. Kaya nga may mga utos siya na dapat nating sundin. Talaga, siya itong Santo Niño at siya itong Poong Nazareno. Pero siya rin ang haring si Kristo na dapat nating sundin ng mga tao. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya upang maiwasan natin na magmayabang sa Diyos, diktahan ng Diyos, pangunahan ng sapagkat sa pagkakaroon talaga natin ng isang malalim na relasyon sa Diyos, mararamdaman natin kung sino siya sa buhay natin at kung sino tayo para sa Kanya. Ang tema ng translasyon para sa mahal na Poong Nazareno ngayong taon ay nais po naming makita si Jesus. Ito ay hango sa John 12:21. Ito ay yung request ng mga Griego na gustong makita si Kristo. Natural yun, kasi hindi naman sila Hudyo. Gusto nilang makita si Kristo. Pero tayo mga Kristiyano, araw-araw, hitik na hitik tayo sa paraan para makita si Kristo. Nandiyan ang banal na Eucharistia. Nandiyan ang ating pagsisimba. Nandiyan ang Blessed Sacrament. Nandiyan ang lagi dapat nating pagdarasal, pagtawag sa Kanya. Nandiyan ang salita niya. Nandiyan ang ating kapwa na sana at dapat natin na nakikita sa katauhan niya. Sana sa araw-araw ay minamaximize natin ang mga parang ito upang siya ay maranasan at makita natin na siyang magbubunsod ng pagkakaroon natin ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Malalim na relasyon na magpapasunod sa atin sa banal na kalooban niya. Otherwise, magiging superstition lamang ang pagpunta natin sa translasyon. Yung bang minsan lang sa isang taon natin pupuntahan, minsan lang sa isang taon tayo magbabago, minsan lang sa isang taon tayo sasampalataya ng todo. Tapos the rest of the days in the year, hindi na. Ang mangyayari, sa halip na tayo ang sumunod sa Diyos, tayo na ang magpapasunod sa Kanya. Ay, babala, wag nating gagawin. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Kahit na magalit tayo, kahit na magtampo tayo, kahit na mahirapan pa tayo, kung yun ang kailangan niyang gawin upang basagin niya ang yabang natin. At upang iparamdam, kundi man ipamukha sa atin, na tayo ay Kanyang mga nilalang na dapat sumunod sa Kanyang banal na kalooban. Maliwanag ang sinasabi ni Santiago sa 4:6 ang kanyang aklat. Ang Diyos ay nilalabanan ang mga mayabang, samantalang pinagpapala naman niya ang mga may mababang kalooban. Noong panahong yon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling niyo ako. Nahabag si Jesus at hinipos siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip, pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus sa ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Maayos din ang pamilya. Makikita rin nila ang iyong halaga.
Kung ano yung hinihiling mo, pwedeng hindi mo makuha ngayon, pero in His time, in His way, mangyayari yan. Alam kong may magagawa. Kasi sinabi na niya, alam kong may magagawa ang Diyos. Pag sinabi niya, ilista mo na, paniwalaan mo na, i-claim mo na. Kung ako'y magtatapat, lalong-lalo na yung sinabi niyang, mahal ka niya, na hindi ka niya pababayaan sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ito. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pakipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagdududa ako sa iyo. Akala ko hindi mo ako pinakikinggan Kasi walang sagot sa panalangin ko. Parang hindi mo ako kinakausap. Tama si Father. Nasabi mo na dapat ulit-ulitin ko na lang yon sa isip ko sapagkat doon ko maipapakita ang pananampalataya ko sa iyo. Na sa iyong paraan, sa iyong panahon, mangyayari ang mabuting pangako mo sa buhay ko at sa pamilya ko. Pasensya na, Panginoon, ha? Pasensya na. Sana tulad ni Pedro na na-deny ka ng kahit 3, tuparin mo pa rin ang magandang plano mo, hallelujah, sa buhay ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Yung sinasabi ng lyrics ng awiting ito, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lahat ng ito, hindi invento. Nasa Bible lahat ito. Kaya sabihin mo, claim mo ang awiting ito. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang mag-give up. Kahit konti na lang ang nakakapit sa pananampalatayang yan, huwag mong ibibigay sa diablo yan. Laban. Laban lang. Sustain it. Basta huwag kang susuko. Kahit na kung minsan nanghihina ka, basta lumaban ka. Kahit na hindi ka na makasuntok, basta huwag mong ibibigay sa demonyo ang laban ng buhay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan yan. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mong tulad ni San Bartolome,
pagsikapan kong magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, ang makilala ka pa, ang mas maramdaman ang epekto ng mga salita mo sa pamamagitan ng pag-asabuhay nito. Kahit nahihirapan ako, yung magpatawad ako, yung magbigay, yung magsakripisyo at magmahal, kahit nasasaktan ako. Tulungan mo din ako maging katulad ng babaeng Cananea na sa kabila ng mga problema, I continue to press on, to push, praying until something happens. Tulungan mo po ako na huwag mawalan ng pag-asa at maniwalang sa piling mo may mangyayaring maganda. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya papapayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng San Pablo. Kung lalapit ka kay Jesus, walang sino man o anuman ang sa iyo ay makatatalo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat kapag lapit mo kay Kristo, ang laban mo magiging laban na rin niya. Hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa anumang problema kung lalapit kay Jesus. Huwag mong pababayaan ang pananampalataya at relasyon mo sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagre-reklamo ako. And there were even times na I told you, ayoko na. Yung bakit buhay pa ako. Kung bakit nasa pamilya ko pa ako. Kung bakit may nakikita pa akong tsansa. Kasi may pag-asa pa. Tulungan mo kong yakapin ito. Tulungan mo kong harapin ang mission ko. Kasi kung wala naman ding ibang gagawa para sa pamilya, ako ang gagawa. Pero tulungan mo ako, Panginoon. From now on, hindi na ako magre-reklamo. Gagawin ko na ang dapat kong gawin. Pero Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko kayang mag-isa ito. Nasa extra na ako. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal
ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, sapagkat mahal niya. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, sapagkat alam niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako maging mabuting tao sa grasya mo, sa pagpapala mo, at sa pagpapahalaga din sana ng mga taong malapit sa akin, ng mga dahilan kung bakit naman ako nagninegosyo, nagtatrabaho, at nagpapakabuting tao. Sana maramdaman kong ito'y na-appreciate nila. Sana maramdaman ko ang pagpapahalaga at ang kanilang suporta, sapagkat aaminin ko, there are times na napapagod din ako, nahihirapan din ako, at naghahanap din naman ako. Salamat, Panginoon, digin mo ang panalangin ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagugulo. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Lagi natin namabasa, shout out sa may kuyang mayaman, shout out sa may ating maganda, shout out sa may asawang gwapo. Come on, shout out sa asawang mabuti, shout out sa anak na mabuti, sa kapatid na mabuti. Yan ang ating ipagmalaki. Yan ang blessing sa ating family. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung yung masamang tao minamahal ng Diyos, ikaw ba bang nagpapakabuti? Ikaw ba ba ang pabayaan niya? Kung lalapit kay Jesus, ang nagpapakabuti ay kakampi ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang posible sa ang kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga Panginoon, alam kong nandiyan ka na tinutulungan ako sa mga laban sa buhay ko. Salamat, Panginoon, hindi ako nandito ngayon. Hindi ako buhay ngayon. Hindi ako lumalaban hanggang ngayon kung hindi mo ko tinutulungan. Salamat sa guidance, sa pagpapala mo. Tulungan mo lang po ako patuloy. At sana kahit paminsan-minsan makaramdam din naman ako ng suporta mula sa mga tao sa akin ay mahalaga, lalo na sa aking pamilya.
sapagkat sila naman din ang dahilan kung bakit ako bumabangon at patuloy na lumalaban tuwing umaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa akin, mayroong magandang mangyayari sa akin. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos sa ng pangalaman. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa akin. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng paghihirap kung lalapit kay Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat at lagi kang nandyan upang ako ay tulungan. Napakalaking bagay lalo pat hindi ko ito minsan maramdaman sa mga tao na aking inaasahan. Kaya ang nangyayari, pakiramdam ko, ako na lang ang lahat na nagdadala ng problema sa pamilya ko. Parang ako na lang yung nangangarap. Pero hindi ko i-give up ang pangarap na ito sapagkat alam ko, ikaw ang nag-insert nito sa isip at sa puso ko. Gusto mo itagulit ko ang pamilya ko. Gusto mo iayos ko ang pamilya ko. Gusto mo, bago ko mawala sa mundong ito, masigurado ko na aayos ang pamilya ko. Hallelujah! Kaya, pagtsatsagaan ko ito. Hallelujah! Pagtatrabahuhan ko ito, siya ay muling babalik sa atin. Dahil alam ko, ikaw ang mas magtatrabaho. Ikaw ang mas magsasakripisyo. Makikipagtulungan lang ako. One at a time. Hallelujah! Kung ano lang muna ngayon ang kaya ko. Hallelujah! Hindi mo na ako lulundag sa bukas. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi ko pa nakikita yung bukas. Ikaw kita-kita mo. Kaya ang buhay ko ay sinusurrender ko sa mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo. Basta hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yes! Kahit may kapalpakan ngayon, kahit may problema ngayon, kahit may kabiguan ngayon, tandaan mo, mahal ka niya at makapangyarihan siya. Kahit kabiguan pa, kahit problema pa, kahit aberya, kaya niyang gawing biyaya, maniwala ka. Pwede siyang gumawa ng tuwid na linya mula sa likulikong pinanggalingang linya.
paniwala. Basta magtiwala ka at mamamangha ka. Mamamangha ka. At kaya ka mamamangha, alam mo, kung ikaw lang hindi mo kaya, tinulungan ka niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam ko, diringin ng Diyos ang samo Diringin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong diringin ng Diyos sapagkat ang samo alam niya na rin ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. diringin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad kung minsan iniisip ko wala ka sa aking pakialam, sa aking mga pinagdaraanan, sa aking mga pangangailangan. Nadadamay ka pa sa aking mga karanasan, sa aking mga karanasan na sa aking buhay, maging sa aking pamilya, parang wala silang pakialam. Tuloy, pati ikaw, naiisip ko, ganun ka rin. Sapagkat feeling ko, kung minsan ako'y nag-iisa at wala akong kadamay, hindi ko pala dapat paniwalaan ito sapagkat ang totoo ay ang kabaligtaran na ikaw ay aking ama. Ako'y nag-iisang anak mo. Wala kang nilikha na katulad ko. Kaya hindi po pwedeng hindi mo ko minamahal at wala ka sa aking magandang plan. Hallelujah! Ito ang pangahawakan ko. Hallelujah! Ni hindi ang pagmamahal ko sa iyo, kundi ang pagmamahal mo sa akin. Siya ay muling babalik siya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong sisihin ang Panginoon sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Hindi niya kagagawan yan ng kalaban. Walang ama na magnanais na ang kanyang anak ay lukohin, pabayaan at saktan. At mayroon siyang ginagawang paraan. Kumapit ka lang. Magtiwala ka lang. Kung lalapit kay Jesus, hindi ka niya papabayaan. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos Alam kong ang samo diringgin ang Diyos sapagkat mahal ang niya. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung
Idikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong piliin ka araw-araw. Pasensya na sa mga pagkakataong na ipagpapalit kita at hindi ko na ipaparamdam sa iyo ang iyong halaga. Nagkakasala ako, nagkakamali ako, nagkukulang ako. Patawad, Panginoon. Ikaw naman itong talagang nandiyan para sa akin. I love you, Lord. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na maging okay lang. Kahit na ang aking mga pagmamahal at sa sakripisyo, lalo na para sa pamilya ko, ay hindi napapahalaga, hindi nagagantihan. Pero sana rin, Panginoon, mahipo mo ang puso at isipan ng mga mahal ko na pahalaga naman nila yung pagmamahal na ginagawa ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Itutuloy at itutuloy niya ang kanyang magandang plano para sa atin. Pero huwag tayong aalis, huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong lilihis ng landa. Mayroong magandang Panginoon. Kung lalapit ka kay Jesus, sayangin man ng iba ang kabutihang loob mo, ang pagmamahal mo, ang sakripisyo mo, hindi sasayangin ng Diyos ito. Mayroong magandang mangyayari sa bibihira ang taong mapagsakripisyo at kung magmahal ay totoo, kung lalapit kay Jesus. Huwag mong ipagwawalang bahala ang mga tao ito sapagkat sila ang regalo ng Diyos sa buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.